So, tayo po ay nagpapatuloy po sa ating pong pag-aaral ng Deuteronomy. So, hindi ko po na-post kagabi yung ating pong chapter po na pag-aaralan po for this morning. But if you have been following, tayo po ngayon ay nasa chapter 30 na po ng Deuteronomy. So, last week po, bilang pag-alala, pinag-aralan po natin last week na kailangan po nating alalahanin po yung ating pong covenant or kasunduan po sa Panginoon. Natutunan po natin last week na ang pakikipagkasundo sa Diyos ay yun po actually yung misteryo ng pagliligtas po ng Panginoon. Sinabi ni Jesus na you did not choose me, but I chose you. And dito rin po actually sa Deuteronomy 29, nakita po natin na ang Panginoon po ang pumili sa Israel. Ang pakikipagkasundo sa Diyos nangangahulugan na tayo po ay pinili ng Diyos para maging Kanya. Dahil ang mga covenant po ay nakasalalay sa pagtitiwala po, sa trust ng bawat isa. Alam ng Panginoon na tayo po ay meron po tayong kakayanan na sirain po yung tiwala na ibinigay po sa atin. We have this tendency to break the covenant again and again. Dahil ito sa mga Diyos-Diyosan na nakikipagkompetensya sa ating pong kalooban para po sa ating pong pagmamahal, para po sa ating pong obedience. So, salamat po sa Panginoon dahil kahit na umuulan, you chose to be here, and that is because God put that desire sa inyong pong mga puso. Kasi kung tayo lang, itong ganitong klaseng panahon, sabihin natin, bad weather, di ba? Netflix na lang, di ba? Mas masaya mag-Netflix na lang or matulog. Pero salamat sa Panginoon dahil kayo po ay pinili po ninyo na kayo po ay maging bahagi po ng ating pag-aaral sa umaga pong ito. Ang pag-asa po natin ay ang Diyos na po mismo ang gumagawa po ng paraan. Siya po ang gumawa ng paraan at siya lang po ang may kakayanan na baguhin po yung ating po mga puso para ituon po natin yung ating pong buong pagkatao sa Kanya. So, this morning po ay pag-uusapan po natin yung bagay po na yan, yung pagbabago ng puso. Di ba kapag meron pong isang tao na tingin natin yung buhay niya parang medyo questionable yung kanya pong mga choices, ganyan, yung mga ginagawa niya, parang sa tingin natin, parang hindi siya ayon sa standards ng Bible. Pagka ganoon, nakaka-encounter tayo ng mga tao. Usually, sinasabihan natin na ayusin mo yung buhay mo, diba? Or pagka ganoon siguro mga nasa level kayo ng mga kaibigan, ayusin mo yung buhay mo, diba? Pero usually, ang sinasabi natin, magbagong buhay ka na. Mga kamag-anak mo natin, mga mahal natin sa buhay na nakikita natin gumagawa ng mga life choices na questionable. Sinasabi natin, magbagong buhay ka na. So, dito po, sa Deuteronomy 30, ang ating pong pag-aaral po ay pinamanggat ng remember repentance. Alalahanin po natin ang pagsisisi. Dito po sa Deuteronomy 30, ay tingnan po natin bakit kailangan nating alalahanin ang importansya po ng pagsisisi sa buhay po ng Kristiyano. So, basahin po natin. Samahan niyo po ako sa pagbabasa po ng Deuteronomy chapter 30. This is only 20 verses. So, papasadahan po natin yung ating pong passage sa umagang ito. Sige po, sabayan niyo po ako. Chapter 30 ng Deuteronomy. Sabi po ni Moses dito, "And when all these things come upon you, the blessing and the curse which I have set before you, and you call them to mind among all the nations where the Lord your God has driven you, and return to the Lord your God, you and your children, and obey His voice in all that I command you today, with all your heart and with all your soul, then the Lord your God will restore your fortunes and have mercy on you. And He will gather you again from all the peoples where the Lord your God has scattered you. If your outcasts are in the uttermost parts of heaven, from there the Lord your God will gather you, and from there He will take you. And the Lord your God will bring you into the land that your fathers possessed, that you may possess it.
and he will make you more prosperous and numerous than your fathers. And the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your offspring, so that you will love the Lord your God with all your heart and with all your soul, that you may live. And the Lord your God will put all these curses on your foes and enemies who persecuted you. And you shall again obey the voice of the Lord and keep all his commandments that I command you today. The Lord your God will make you abundantly prosperous in all the work of your hand, in the fruit of your womb, and in the fruit of your cattle, and in the fruit of your ground. For the Lord will again take delight in prospering you, as he took delight in your fathers. When you obey the voice of the Lord your God, to keep his commandments and his statutes that are written in this book of the law, when you turn to the Lord your God with all your heart and with all your soul. For this commandment that I command you today is not too hard for you, neither is it far off. It is not in heaven that you should say, who will ascend to heaven for us and bring it to us, that we may hear it and do it? Neither is it beyond the sea that you should say, who will go over the sea for us and bring it to us, that we may hear it and do it? But the word is very near you. It is in your mouth and in your heart, so that you can do it. See, I have set before you today life and good, death and evil. If you obey the commandments of the Lord your God that I command you today, by loving the Lord your God, by walking in his ways, and by keeping his commandments and his statutes and his rules, then you shall live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land that you are entering to take possession of it. But if your heart turns away, and you will not hear, but are drawn away to worship other gods and serve them, I declare to you today that you shall surely perish. You shall not live long in the land that you are going over the Jordan to enter and possess. I call heaven and earth to witness against you today, that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore, choose life, that you and your offspring may live, loving the Lord your God, obeying his voice and holding fast to him. For he is your life and length of days, that you may dwell in the land that the Lord swore to your fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. Salamat, Panginoon, sa pagbasa ng inyong pong salita. So, gaya po ng ating pong natutunan po last week, this chapter is still connected dun sa previous chapter, which is, ito po yung bumubuo dun sa pinakahuling, ito po basically yung pinakahuling habilin ni Moses sa mga Israelites bago po siya pumanaw. And bago tumawid yung po mga second generation ng mga Israelites bago sila tumawid sa Jordan para po sakupin yung natitirang bahagi po ng Kanaan. And dito po sa chapter po na ito, makikita po natin na yung warning po ni Moses sa mga Israelita, binabanggit niya na po dito yung posibilidad po ng exile. Sinabi niya na sa first verses pa lang, sa first 4 verses pa lang, ini-imply niya na nagkatotoo yung mga curses doon po sa previous chapters po na pinag-aralan po natin, sa chapters 27 and 28. Nagkatotoo yung pong mga sumpa na sinabi ng Panginoon na kapag ang mga Israelites po ay sumuway sa kanila pong obedience po sa Panginoon. So, dito, kumbaga parang yung sinasabi na dito ni Moses parang ano is, kilala ko kayo eh. Actually, sa susunod po na chapter, I think sa chapter 31 or 32, sinabi ni Moses na parang, kilala ko kayo pag pagkamatay ko, I'm sure na hindi kayo magtatagal. I'm sure na kayo din ay pagkamatay ko ay kayo ay susuway na kaagad sa Panginoon. I know that you are a stiff-necked people. Yun yung sinabi niya. So, di ba pagka may stiff-neck ka, di ba? Sabi nga nung kasabihan, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay may stiff-neck. Di ba? Sabi. Kasi hindi ka makalingon eh. Di ba? So, dito, sa anong ito, sa sinasabi dito ni Moses na
magkakatotoo yung sumpa. So kung hindi kayo talaga magiging maingat, dadating ang panahon na tatanggalin kayo dito sa lupain na ipinangako sa inyo ng Panginoon. Basically, sinasabi niya na sa mga tao, mangyayari ito kasi alam ng Diyos na matigas ang puso niyo. Kaya maging handa kayo na magsisi at bumalik muli sa Kanya. Iyan po yung ini-imply na dito sa first 4 verses. Maging handa sila na magsisi, to repent, at bumalik muli sa Panginoon para ibalik kayo ng Diyos kung saan sila gustong ibalik. Kailangan din po natin maintindihan na ito pong portion po na ito ng Deuteronomy, dito po sa chapter 29 and 30, ito po yung parang pinaka-commitment portion po ng Deuteronomy as a whole. Ang binanggit po natin sa overview ng Deuteronomy, sa pag-aaral po natin, na ito pong book po na ito is structured like a covenant. Ang structure niya is parang katulad ng ating pong saligang batas. Merong preamble, introduction, bakit natin ginawa itong kasunduang ito, and then section 1, article ganyan-ganyan, article 1, section 2, ganyan-ganyan. So, ganyan po basically yung structure po ng Deuteronomy. And it's very similar po dun sa mga structure ng mga treaty or mga kasunduan noong panahon nito, panahon ng Deuteronomy in biblical times. So dito sa portion po na ito ay sinasabi po dito ni Moses, hinihingi niya na yung pong commitment ng mga Israelites sa portion na ito, na for them to commit to follow the covenant and to obey it. Sumunod dun sa hinihingi ng Diyos. Kumbaga, pwede po natin ihalin tulad dito pong portion po nito doon po sa parte po ng kasal, na yung pong mga kinakasal po is nagsasabi po na kanila pong wedding vows, di ba? For richer, for poorer, in sickness and in health, till death do us part, di ba? So yun po yung part po na yon. Ito yung part na sinasabi nila sa bawat isa, walang iwanan, mahal. Yun. Kamatayan lang ang maghihiwalay po sa kanila. So, also this portion is, kumbaga, pwede nating ituring na hinahamon ni Moses yung mga Israelita na italaga yung sarili nila for them to commit themselves para sa pagsunod sa kanilang kasunduan po sa Diyos. So, tatlong mahalagang katotohanan po ang matututunan po natin sa chapter po nito. And the first is that repentance requires heart circumcision. Ano ba yun? Yung pagtutuli ng puso. Wag po nating isipan ito ng bastos, 'di ba? Wala pong bastos po sa sa pagtutuli. At kailangan alisin po natin 'yan, especially sa kultura po natin. Ay, bastos, 'di ba? Nakakita tayo ng libro na merong tungkol sa pagtutuli. Naiiskandalo tayo. Mga libro that teaches children about their body parts, naiiskandalo tayo. Kasi yun nga, nilalagyan natin po ng mali siya. Pero we need to look at these things ng alisin natin yung ganong klaseng yung ganong klaseng kaisipan. Ano ba yung pagtutuli ng puso na tinutukoy dito po ni Moses? Natutunan po natin sa mga previous na pag-aaral po natin, especially from the Old Testament, na yung pong pagtutuli noong panahon po na yon made the Israelites unique. Kasi hindi po karaniwang pinapractice ang pagtutuli noong kapanahonan po nila. Ang usually iniisip po ng mga advanced na societies katulad ng mga Babylonians, di ba? Aware tayo dun sa kanila pong yung mga hanging gardens, yung mga yung technology nila nung kapanahunan na yon, yung ni Nebuchadnezzar, ganyan. Pero wala silang ganung klaseng practice yung pagtutuli. Kasi they render or they look at circumcision as parang madugo or parang savage na practice. Parang ano ba yan? Napaka
uncivilized. Ganun. Ganun ang turing po nila. But, sa kaso po ng mga Israelites, ginawa po ito or in-institute po ito ng Panginoon to give them an identity. Sa panahon kasi natin, circumcision is done mainly for hygienic purposes. At sa kultura po natin mga Pilipino, this is a rite of passage. Kumbaga parang ang isang bata ay tinuturing na siya na ganap ng lalaki. O, lalaki ka na. Ang ang masaklap po dito or ang malungkot po dito is ginagamit itong lisensya ng mga tuli na ako, so gagawin ko kung anong gusto ko, di ba? So, uh, they go about na binubuntis nila kung sinong gusto nilang buntisin. Diba? Nakikipag-sex sa kung kani-kanino. Kasi, yun nga, sinasabi na ganap na akong lalaki, so gagawin ko to. Which is wrong, and which is, hindi ito ang disenyo ng Panginoon, both sa lalaki at sa institusyon ng pagtutuli. Para sa mga Israelita, ang pagtutuli is it was special for them kasi ang mga Israelites lang ang gumagawa nito. So this made them unique among the other neighbors, among the other civilizations during their time. Ang purpose po nito ay bigyan sila ng identity bilang piniling bayan ng Diyos. Pero isipin natin, bakit ang Panginoon hindi siya pumili ng isang outward na simbolo ng identity ng isang pinili ng isang Israelita, for example? Bakit hindi sinabi ng Diyos na lagyan niyo ng tattoo dito sa noo, ganyan, hugis kidlat? Bakit hindi sinabi ng Panginoon na drawingan niyo ng sun dito sa batok, yung yung kung sino mang tagasunod ng Panginoon? Or bakit hindi special na haircut? O kailangan ang tagasunod ni Yahweh, kailangan ahit yung gitna. Tapos dito lang siya gilid lang yung buhok. Tapos ahit dito sa gitna. Bakit hindi ganon ang ginawa ng Panginoon? Kasi ito, 'di ba? Hindi visible na symbol or hindi visible na identity yung ay tuli ka, ganyan. Hindi naman pwede maglakad yung mga Israelita na wala silang salawa, di ba? Or tataas nila yung nila, tapos Israelita ako, di ba? Hindi naman sila pwede maglakad ng ganon. Kasi kaya circumcision po ang pinili ng Diyos. Kasi ang identity ng mga piniling anak ng Diyos, basically nakikita sa kanilang action at sa kanila pong pananalita. Yun po, that is what sets the people of God apart. Paano ka kumilos? Paano ka magsalita? How you think affects what you say or what you do. And hindi pwedeng pekein yun. Pwede kang magpanggap na, mabait ako, pwede ako ganyan. Pero kapag under pressure ka na, napunta ka na sa isang sitwasyon na talagang lalabas yung tunay mong pagkatao. And na-remind po ako dito sa kwento po ng isa pong pastor. Pastor po siya na na sabi ng mga tao ay talagang ang bait-bait niya. Talagang siya ay pinagpapala ng Panginoon. So si pastor po na ito ng isa pong church ay bivocational po siya. At the same time, meron po siyang business. So dahil meron po siyang business, ay maayos po yung business po niya. Meron po siyang mga sasakyan and kilala po siya na isang industry leader. Now, ito pong si pastor nitong church po na ito, isang umaga dahil meron po silang mga bisita po na galing po sa ibang sa isang church na nakilala din, ay nag-decide po siya na pagsilbihan ito pong mga bisita po na ito. So galing po sa kitchen, meron pong paluto. Siyempre yung mga nanay, ganoon naman sa atin di ba? Tulad sa atin, yung mga nanay natin nagluluto pagka sinabi, ganyan, may pagtitipon tayo ganito, kailangan ng lunch, di ba?
magugulat na lang tayo, uy, may pagkain pala. So, yung mga nanay po dun sa church, nagluto po sila, uh, kasi yun nga, in-expect na meron ganitong klaseng bisita. So, ngayon, itong si Pastor, uh, ginawa niya is, kinuha niya ngayon yung mga plates na, kasi yung pong kainan nandun po sa second floor, nagpusa siya na pumunta doon sa kitchen para dalhin yung pagkain ng mga bisita papunta doon sa second floor. So, meron siya siguro mga 2 or 3 plates na hawak. Ang problema, si Pastor, medyo po maikli po yung legs niya. Tapos yung hagdan, papunta dun sa second floor, medyo malalaki po yung baitang, yung kada step. So, na-misjudge niya yung kanya pong hakbang. Sumabit po yung kanyang balat na sapatos no sa isang step. And in short, natapon po yung pagkain talaga. Tapos, yun nga, nakakahiya na kasi talagang faceplant po yung ano eh, yung itsura po ni Pastor eh, na lumapag talaga yung kanyang ano, yung kanyang katawan do sa sahig. At yun nga, natapon yung kanyang barong na maganda eh natapunan po siya ng ano. Ay sabihin ko po sa inyo, si Pastor po ay lumabas po ang kanyang tunay na kulay. Lumabas po yung kanyang tunay na kulay. Talagang sabihin na lang po natin pumutok po yung fuse niya na talagang sinigawan niya pa nga yung ano yung nagluluto dun sa kitchen. So, ibig sabihin yung kanya pong pipilit na mag-serve para dun sa bisita. Pakitang tao po 'yun. Hindi 'yon natural para sa kanya na gawin. Para sabihin na ay bait-bait ni pastor, siya ay nagse-serve ng ano ng lunch do sa bisita, di ba? Talagang napaka hands-on ni pastor na ano, gusto niya pong gawin 'yun. Pero yun, lumabas po yung kanya pong tunay po na pagkatao, which is really sad. Lumalabas ang tunay nating pagkatao kapag po hindi binago ng Diyos yung ating pong puso. In biblical times, the heart is rendered as the seat of judgment. Na kapag meron kang isang desisyon na kailangan gawin, is ibig sabihin, pinagbulay-bulayan mo yun sa iyong puso. Na hindi sa mind, but in your heart. However, the Hebrew word libab, hindi ko alam kung tama yung pagkakasabi ko doon, but the Hebrew word libab can also be translated to heart and mind. So, ibig sabihin, pinagbulay-bulayan mo yun bago ka gumawa ng isang desisyon. So, kahit na anong bait natin, meron po tayong kasamaan na lumalabas. Natural na kasamaan sa ating pong kalooban, sa ating pong pagkatao. Natural na lumalabas ito dun sa tamang pagkakataon, in the right opportunity. Kaya importante, yung pong pagtutuli ng puso. Ito po yung tinutukoy po dyan ni Moses, the heart circumcision. This circumcise your heart. Ibig sabihin, kapag meron pong pagtutuli ng ating pong puso at ng kalooban, ang Diyos po mismo ang bumabago ng ating pong pagkatao. Ang Diyos ang bumabago sa ating pong puso, sa ating pong emosyon, diba? Sa ating pong kaisipan, yung ating pong capacity to make the decisions. Bakit niya binabago ito? Para po ang pipiliin po natin ang Diyos. Pipiliin po natin yung pong kanyang kalooban. Yung pong kung ano po yung nagbibigay sa kanya ng luwalhati. Ano yung nagbibigay sa kanya ng karangalan. And ang pagtutuli po na ito means na tinatanggal po yung pong hindi kailangan. Tinatanggal po sa ating pong pagkatao yung pong excess baggage na humahadlang po para italaga po natin ng Panginoon bilang pinaka-importante po sa ating mga buhay. So kailangan po natin tandaan na ang pakikipagkasundo kay Jesus, nangangailangan po na meron pong visible na pagbabago ng pag-iisip at pag-uugali. Okay. Meron po siyang visible na change na involved. Hindi pwedeng sabihin na naniniwala ako kay Kristo, follower ako ni Kristo, pero nang chichismis ka, ganyan. Or mainitin yung ulo mo, tapos sasabihin mo na, ganito ako eh. Ano yan? Love me for what I am?
for simply being me, di ba? Hindi siya ganoon. Meron at merong pagbabago na ginagawa po ang Panginoon sa ating pong pag-iisip, sa ating pong emosyon, at sa ating pong the way we speak, the way we process things. Kung tayo po ay tinuli ng Panginoon yung ating pong puso at isipan. Pansinin po ninyo yun, yung kung dati po lulong po kayo sa mga certain na mga sins. Sa Panginoon, when we repent, ay binabago po ng Panginoon yung ating pong appetite, di ba? Na yung dating bagay na nagpapasaya sa iyo na makasalanang bagay, sa Panginoon, kapag po binago ng Panginoon yung ating pong puso at isipan, you find out na nawawalan ka ng appetite para po dun sa bagay po na yun. Nawawalan ka ng gana na gawin yun. Diba? Nagbabago. Sometimes you do fall. Diba? Sometimes nagkakamali pa rin tayo na sundin yung ating pong sarili pong desisyon. But the important thing is na nakakaramdam po tayo ng remorse. Nakakaramdam po tayo ng guilt. At tayo po ay bumabalik po sa Panginoon para humingi ng tawad. Kasi when dumating sa time na ay okay lang yan, patawad na ako ng Panginoon. Hindi na po repentance po yun. Hindi na siya na parang binabaliwala na po natin yung pong ginawa ng Panginoon po sa atin. So ibig sabihin yung ating pong puso, unti-unti po siya na nagiging nagkakaroon po ng kalyo. So dito po, ang pakikipagkasundo po kay Jesus, ibig sabihin ay kaakibat po ng covenanting with God ang repentance, ang pagsisisi sa ating pong kasalanan. Repentance means na, yun nga, tatalikuran mo yung kasalanan na dating nagpapasaya sa iyo at pipiliin po natin si Jesus. Ang repentance ay kaakibat ng ating pong pakikipagkasundo sa Diyos kung tayo nananalig kay Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas natin. Yung sinasabi po na doon sa John 3:16 na whoever believes in me, ba? Or whoever believes in Jesus will not perish. Hindi lang yun yung simpleng believe na oh, yes, I believe I can fly, di ba? I believe that I can touch the sky. Hindi lang siya ganun na level na belief. But yung belief na yung sinasabi ni Kuya Choi na handa kang ipaglaban, handa mong panindigan yung pong pinaniniwalaan mo. Kung pinangahawakan natin ang katotohanan ito, kapartner nito yung conscious na pagbabago ng ating pong isip at ng ating pong pagkilos, which are the marks of repentance. May pagbabago dapat na nangyayari. Na kung dati ay gusto mo or nahihilig ka palagi sa ganitong klaseng kasalanan, hindi man agad-agad nawawala, pero unti-unti na napapalitan yung ating pong desire para po sa Panginoon instead na sundin po yung bagay na yun ng kasalanan. Kasama din po ng pagbabago po ng ating pong isip, ng ating pong kalooban is yung pong ang isang Kristiyano po must be part of the local church. Hindi pwedeng na si Jesus ang pastor ko. Wow, di ba? Hindi ko na, di ba? Si Jesus ang aking discipler. Hindi po possible po 'yon kasi ang ginawa po ng Panginoon na yes, Jesus is our master, Jesus is our shepherd, di ba? Pero ginawa po ng Panginoon ang church for us to para po palakasin po natin ang bawat isa at sama-sama po tayo na maging part po nung tinatawag na ng bride, the bride of Christ, which is the church. Ang isang Kristiyano po ay hindi pwedeng mamuhay ng wala pong church, na hindi ka nagiging bahagi ng local church. And although tayo po ngayon na nagkikita po ngayon ng online, pero yung magkita-kita po tayo sa isang venue, magsama-sama po tayo na on a regular basis, na sinishare po natin ng buhay po natin sa bawat sa yung pong struggles po natin, di ba? Pinapalakas po natin ang kalooban ng bawat isa. That is what church is. And more importantly,
nagsasama-sama po tayo para ihayag po ang Panginoong Jesus doon po sa mga tao hindi pa po nakakakilala po sa Kanya. Yan po ang church. And ang isa pong Kristiyano cannot live without it. Maaring questionable na, Kristiyano ka ba talaga kung hindi ka nagpa-participate po sa isang local church? Importante na kapag ang isang tao ay nagsabi na tagasunod siya ni Kristo, na isa siyang Christian, di ba? Dapat nakikita sa kanyang buhay yung pong pagbabago ng bunga ng Holy Spirit. Questionable ang isang naghahayag na Christian siya, pero yung buhay niya hindi ayon sa kalooban ng Diyos. And this does not simply refer dun sa yung mga lifestyle na party-party, ganyan, na talagang yung nagmumura at nag-a-addict, ganyan, or na basta mga gumagawa ng mga masasamang mga bagay. Hindi lang 'yun applicable doon. Applicable din po ito doon sa mga tao na napakabait. Feeling mo hindi makakasakit ng ano. It's either napakabait na tunay na mabait or mabait siya sa harap tapos meron siyang tinatago sa loob. Applicable din po ang repentance po at ang grasya ng Panginoon sa bawat isa po sa mga tao pong ito. Which means na that can be you or me. Diba? It's applicable to you and me. Maaring napakabait na tao ang tingin mo sa sarili mo na hindi ko naman kailangan ng hindi ko naman kailangan na maging Christian pa or maging part ng church kasi mabait na akong tao. In short, sinasabi mo na hindi mo kailangan ng Diyos. Kasi tingin mo sa sarili mo, sapat na to. Okay na ako sa standards ng Panginoon sa tingin mo. Diba? Ang pagsisisi nangangulugan na pagbalik sa Diyos at paglapit sa Kanya. Binanggit yan dito po sa verse 2. Parang naalala ko yung kwento po dito nung prodigal son, di ba? Usually naka-focus tayo dun sa yung anak na nagwalwal nung kayamanan ng kanya pong tatay, di ba? Tapos bumalik siya sa piling ng kanyang tatay, nagbago yung kanyang isip dahil sa kalunos-lunos niya na sitwasyon. So sa kanya pong naranasan po na yun is he chose to come back, to return to his father. Pero nakakalimutan natin na yung anak na panganay, yung mabait, di ba? Lumabas yung tunay niyang kulay doon. Nung dumating yung kapatid niya, ayaw niyang makisalo. Ayaw niyang makisi-celebrate dun sa niya. Kasi feeling niya na napakasama ng anak niya. Diba? Ako, ang bait-bait ko, hindi mo ako binibigyan ng hindi ka man lang nagpapakatay ng kambing para sa akin, di ba? Tapos ito, yung pinapatabang baka, pinatay mo pa para sa kanya. Sino yung puso na napakalayo dun sa kalooban ng Ama? Diba? So, even good people need Jesus. Even good people need repentance. To repent means to willingly follow Jesus and allow the Holy Spirit to renew our mind and actions. Sabi po diyan sa Romans 12 verse 2, sabi na, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Yan po yung repentance, renewal, di ba? Yung renewal, yung circumcision po na ginagawa ng Panginoon sa ating pong puso at sa kalooban. In the same way, na ang isang, ito yung paborito ko pong illustration po ito, na ang isang kabayo, hindi siya magiging kotse, hindi siya magiging Ferrari kapag nilagay mo siya sa loob ng garahe. Ang isang tao na tingin niya sa sarili niya ay mabait, hindi siya magiging isang Kristiyano, hindi siya magiging isang simple or hindi siya mas-save sa kanyang pong kasalanan by simply going to church. Hindi magiging ang tawag ito, hindi siya mababago ng basta-basta by simply nag-church naman na ako so okay na yun, sapat na yun. Kailangan pa rin natin si Kristo at kailangan din po natin ang repentance. Pangalawang katotohanan po is that repentance precedes blessing. Yan. Gusto natin yan. Gusto natin ng blessings. Diba? Sino ba naman ang ayaw guminhawa ang buhay? Lalo ngayon, diba? Ang taas na naman ng mga ang taas na naman ng ng presyo ng mga bagay-bagay, diba?
So sabi nga nung lahat nagmahal na, tayo na lang ang hindi. Di ba? So, sino ba naman ang ayaw na guminhawa ang buhay? Sino ba naman ang ayaw na healthy yung ating pong mga mahal sa buhay, na hindi sila nagkakasakit? O yung lahat ng pangangailangan po natin is natutugunan. Diba? However, kailangan ko pong sabihin po para po sa atin, mali na mag-expect po tayo na tayo ay entitled sa mga blessings ng Panginoon nang hindi po tayo actually lumalapit sa Kanya at hindi natin siya kinikilala bilang Diyos at bilang Ama ng ating pong buong pagkatao. Kasi marami pong churches po today, marami pong mga pastors po today ang nagsasabi na yes, you have may mga blessings ka na ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay entitled sa mga ganitong mga bagay. The universe is yours, diba? Dahil ang tatay mo ay creator ng lahat ng therefore ang lahat ng ito ay sa iyo. But they do not teach na paano ba tayo maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Kailangan muna ng repentance. Kailangan magsisi muna tayo sa ating pong kasalanan. Kailangan nating iwan yung buhay ng kasalanan para tayo po ay maging maituring na bahagi ng pamilya ng Diyos. Diba? Kasi kung tayo po ay mananatili sa kasalanan, we are under the wrath of God. Tayo po ay mga kalaban, basically. Tayo po ay kakampi ni Satan. Tayo ay nasa kabilang panig at hindi tayo may tuturing na parte po ng pamilya ng Diyos. Yes, there are blessings. Bakit nga yung mga corrupt, 'di ba? Na tao, sila yung mayayaman, sila yung magiginhawa ang buhay, 'di ba? Bakit yung mga taong nakikita natin na harap-harapan na sumusuway sa batas or pinangangalandakan yung kanilang kapangyarihan, inaapi po ang mga tao, bakit sila yung magiginhawa ang buhay? Kasi ang ulan at ang araw, parehong binabagsak po yan ng Panginoon sa kung sino yung gusto niya pong pagpalain. Pero mali po na mag-assume po tayo na porket maginhawa ang ating pong buhay or na kahit hindi mo kilalanin na Diyos, si Kristo, kahit na hindi tayo bumalik sa Panginoon, entitled na po tayo sa mga blessings na binibigay niya sa kanya pong mga anak. Para tayong mga kapitbahay na nag-a-assume na miyembro na tayo ng pamilya. Hindi naman tayo talaga kamag-anak, diba? Parang yung nangyari po nung lamay po ng aking pong lola sa Binyan. So syempre huling gabi nagpakain po para po sa mga bisita para sa dumamay. Nagulat po kami na meron pong isang binatilyo na wala po talaga nakakakilala sa kanya. Na bigla na lang pumasok, ni hindi nga tumingin dun sa katawan ng lola ko. Nagulat kami, nagpunta na lang po sa likod, tapos kumuha po ng isang mangkok na sopas. Hindi, actually nakadalawa pa nga siya eh. Nakadalawa siyang tapos kumain, tapos umalis nang hindi nagpapasalamat, nang hindi nag-aano. So, sabi namin, sino yun? Sino wala, may nakakilala ba noon? Sabi, wala. So basically, nakikain lang siya. Nakikain lang doon sa lamay. Para po tayong ganun. Kapag hindi naman tayo kapamilya ng Diyos, pero feel natin, nag-a-assume tayo na, ay, love ako ni Lord kasi ang ganda-ganda ng buhay ko. And we see this on media, we see this sa mga influencers, 'di ba? We see this even among pastors. Tinuturo po nila ito na kunin nyo, i-claim nyo mga blessings ng Panginoon, but they do not teach on repentance. But we need to remember that repentance is kailangan po yan para fully natin ma-experience po ang blessing ng Panginoon. And yung blessing po na tinutukoy po natin dito is not merely the physical blessings. Ba? Dito sa verse 5, and the Lord your God will bring you into the land that your fathers possessed. Ang pinaka-importante po dito is not that you may possess
or have a prosperous life, di ba? Ang pinaka-importanting part po dito is that the Lord your God will bring you, na tayo po ay dadalhin ng Panginoon sa kung saan niya gusto tayo na makapiling. Yun po yung pinaka-blessing po doon. It's not the comfortable life that we want, di ba? Kasi even if we have the comfortable life, maaaring yung puso po natin is malayo po sa Panginoon. Ayun nga lagi natin na ginagamit na example si Solomon, di ba? Na nasa kanya na ang lahat, pero yung puso niya malayong malayo sa Diyos. So, hindi ibig sabihin na, sige, magre-repent na lang ako. Diba? Hindi na ako magkakasakit, hindi na ako maghihirap, hindi na ako mawawalan ng trabaho. Diba? Hindi na ako mawawalan ng mga mahal sa buhay. Hindi po. It's not a formula. Remember that the blessings promised in God's word is not limited to physical blessings only. At ano ba ang blessing po ng Panginoon sa kanya po mga anak? Na hindi niya sila pababayaan. Diba? Marami po sa atin dito ang makakapag-testify sa kabutihan ng Panginoon. Especially nito pong kasagsagan po ng pandemic. Hindi ka makapagtrabaho, hindi ka labas para mangalap ng pagkain para sa inyong pong mga pamilya. But the Lord has sustained us. Tumaba pa nga namin sa atin. Diba? Tumaba pa nga tayo. Diba? So, hindi po pinababayaan ng Panginoon ang kanya pong mga anak. Diba? And even if tayo po ay dumanas po ng paghihirap, even if we see or experience death, diba? Yung mga first century Christians na sila ay pinaghahanap ng mga Romans, pinagpapapatay po sila, pinaglalaban dun sa Colosseum bilang mga gladiators, di ba? Still, even in the face of death, ang lahat po ng mga naniniwala po sa Panginoon, hindi po sila pinabayaan at iniwan ng Diyos. Ang mga blessings po na binibigay po sa atin ng Panginoon is not merely physical but spiritual blessings. Yung pong joy, especially, di ba? Na kahit na ang hirap ng buhay, kahit na hirap kang pumayod para para ma-reach ang 60,000 views. 60,000 minutes, 'di ba? Kahit na masakit na 'yung likod mo at saka ka live, 'di ba? Tapat pa rin ng Panginoon. He still provides for our needs. Binibigyan niya tayo ng kalakasan sa araw-araw, 'di ba? Binibigyan niya tayo ng pamilya, binibigyan niya tayo ng mga tao sa paligid po natin who are blessings and who encourage us, 'di ba? And more than anything, ang blessing po ay yung presensya mismo ng Diyos sa ating buhay. Yung presensya po ng Diyos, ay ano na po yun, blessing na po yun para po sa atin. Na, nakalimutan ko bigla yung first. Pero sinabi that the peace of God that is beyond understanding will fill your hearts and minds in Christ Jesus. Yung makatulog ka sa gabi ng payapa, diba? Isang blessing po 'yan sa Panginoon. Nakakatulog ka dahil panatag ka, wala kang dinaya, wala kang nilamangan, kundi panatag ka na ikaw ay nagsisikap, naghahanap buhay, at nagpo-provide ang Panginoon para sa iyong pamilya. Diba? Ito po ay isang blessing po na hindi dapat natin ipagpapalit sa mga material na bagay. Hindi mapupunan ng kahit na anong material na bagay yung ating pong longing sa ating pong buhay. Hindi din actually ito mapupunaan ng kahit na anong relationship. Kundi si Jesus lang ang makakapuno ng ating pong kagustuhan for acceptance and for peace. So yung panalangin kanina ni Kuya Joseph for world peace, di ba? World peace will not happen at the stroke of a treaty, di ba? World peace will not happen sa pagkanta ng We Are the World, di ba? We are the world, we are the children. Hindi po. World peace will only happen
when Jesus is established as Lord of all. Kung kikilalanin, luluhod ang bawat isa at sasamba sa paanan po ni Jesus, then doon po magiging posible po ang world peace na hinahangad po natin. So, paano mangyayari yun? Ipanalangin po natin na ang gospel po ay maihayag sa buong mundo and then the end will come. Na magbabalik na po muli si Kristo. Diba? So, paano maihahayag si Kristo sa buong mundo? Gawin po natin yung part po natin. Hindi man tayo makarating sa, ayun, katulad si Teacher Jen, diba? Nasa kabilang panig ng mundo. Diba? Hindi man tayo mabigyan po ng pagkakataon na lumabas po ng Pilipinas. Gawin po natin yun sa ating pong mga komunidad, sa ating pong maaaring sa loob ng ating pong bahay. Hindi pa lahat nakakakilala kay Kristo. Ano pong ibig sabihin po ng katotohanan na ito para po sa atin? Tandaan po natin na alam ng Diyos kung ano po ang nasa puso natin. Alam niya kung tunay or hindi yung pagsisisi po natin. Diba? Alam niya kung ang habol lang natin po sa Kanya is yung material blessings lang. Or ang habol ba natin ay yung pong presensya ng Panginoon. Sinabi po dito sa sa verses 9b hanggang sa 10 ng chapter 30. For the Lord will again take delight in prospering you. Di ba? Kasi iniisip natin na si God para siyang lolo na nang-spoil ng apo. Hindi po ganun po ang Panginoon. Itong the Lord will again take delight. Ibig sabihin ay sa kalooban po ng Panginoon ay nais niya po tayo na pagpalain kung yung ating pong pagsunod sa Kanya ay totoo. When you obey the voice of the Lord your God to keep His commandments and His statutes. Diba? When you turn to the Lord your God with all your heart and with all your soul. Dapat highlighted yan. Hindi ko siya na-highlight kagabi. So, makikita din po natin dito sa 1 John 3 verse 20 that the Lord knows our heart. God is greater than our heart and He knows everything. So dito sa mga huling salita ni Moses, panay ang paalala niya sa mga Israelita na manumbalik sila sa Diyos. Bantayan yung kanilang mga puso na huwag lumayo sa kalooban at mga kautusan ng Diyos. Sa paulit-ulit na reminder na ito, sinasabi talaga ni Moses na alam ng Diyos yung pong puso ng mga Israelita. Na sila ay actually lalayo sa Diyos matapos nilang matikman yung pong maginhawang buhay dito po sa Canaan. And kung nagawa ito ng mga Israelites, kaya din po natin yung gawin actually. Huwag po natin sabihin na, ay, mga Israelites na yan, napakatigas ng ulo, di ba? Gawa-gawa pa namang nung golden na baka na sinamba nila. Kayang-kaya din po natin yung gawin. Alam ng Diyos yung laman ng ating pong mga puso at ng ating pong kaisipan. Hindi natin siya maluloko. Kaya siguraduhin natin yung ating pong pagsisisi. Hindi lang, Lord, sorry hindi lang siya ganun. Kundi pagsisisi na nagsasabit tayo sa pagtutuli ng Diyos sa ating pong puso at kalooban. Hangarin natin mismo na makipagkasundo sa Diyos at hindi lang yung blessing sa Kanyang binibigay sa atin. Parang meron akong nakita sa na isang reel na yung isang bata, nakita niya yung tatay niya nakatayo sa sa gilid ng pinto. Tapos ginawa niya, sinaksak niya yung ATM card dun sa bibig ng tatay. Tingnan niya. Tapos nagpindot-pindot siya dun sa sa tiyan ng tatay. Tapos pagkatapos noon, nag-abot yung tatay sa kanya ng isang bungkus na pera, mga ganyan kakapal. Tapos yun, tinanggal niya na yung ATM niya. Minsan ganun yung feeling natin sa mga anak natin, diba? Na yung anak natin, ay, kung ano na lang hinihingi sa atin. And sometimes, unfortunately, minsan ganun naturing po natin sa Diyos. We look at God only as an ATM, tagabigay ng ating pong mga kahilingan. So, let's ask the Lord to give us a heart that is circumcised, a heart that repents, na hindi lang yung mga blessings ang hangarin natin. Yung mga
physical na bagay na, Lord, bigyan niyo ako ng ganito, ganyan, ganyan. Kundi hangarin po natin mismo yung ating pong relationship sa Panginoon. Pangatlong katotohanan po is that repentance makes obedience to God possible. Yung tanong dito ni Moses, di ba? Sinabi niya, kailangan niyo pa bang umakyat sa langit para ibaba ang utos ng Diyos? O kailangan niyo pa bang tumawid ng dagat para lang maihayag ito sa inyo at sumunod kayo? Diba? It is a rhetorical question. Diba? Ibig sabihin, rhetorical questions mean na yung tanong, obvious yung sagot. Eh di hindi, di ba? Hindi kailangan. Hindi mga kailangan. Sinasabi dito ni Moses na ang pagsunod sa mga utos ng Diyos, posible. Kasi kung ikaw ay tinuli ang puso, binago ng Diyos ang puso mo. Nilagay niya ang kanyang salita sa ating puso para posible na ikaw ay sumunod. Na ewan ko kung napapansin po ninyo ito. May mga pagkakataon na parang gusto mong gumawa ng masama. Alala ko na naman. Katulad ng isang araw, meron pong nang box out sa akin na hindi ko maalala, yan, yung mga van. Yung mga van, yun po yung madalas ko po nakakagirian sa kalsada nitong huli. So nandito kami sa may bandang papuntang Open Canal. Tapos yung pong yung van, nagulat ako kasi kumat siya talaga sa harap ko. Na nagmamadali siya na pumasok doon sa lane ko. Na muntik na kami actually na mabangga. Tapos sa likod ng basta may sticker ng Jesus dun sa likod-likod eh. So, I think mas lalo ako nagalit dahil doon. So, gusto ko na siya talagang pag-isipan ng mga masasama and all of that. Pero, yung bumabalik sa isip mo, yung mga salita ng Panginoon na huwag ka magtanim ng galit, do not let the sun go down on your anger, na a gentle answer turns away wrath, di ba? So parang halos nagsabay-sabay yun na dumaan sa utak ko. So parang gusto ko siya talagang busina ng matindi at sabihan at sigawan ng kung ano. Gusto ko siyang habulin, gusto ko siyang gantihan. Pero, yun nga, dumaan sa utak ko yun, yung mga salita na yun ng Panginoon. So parang, sige, ikaw na. Bayaan mo na. Palusutin ko na, di ba? Ito yung mga pagkakataong ang salita ng Diyos nagpapalaala sa atin na sundin po kung ano yung kanyang kalooban. Ito ay nangyayari kung tayo po ay nagre-repent. Kasi nilalagay po ng Diyos yung kanyang pong salita sa ating pong puso at sa ating pong kalooban. Tandaan po natin na ang pagsisisi at pagsunod sa Diyos, nagdudulot po ito ng buhay na may kabuluhan at buhay na walang hanggan. Actually, dalawa naman ang buhay na walang hanggan eh. It's either buhay na kasama mo si Kristo or buhay na malayo po sa Kanya. Yung buhay na wala po sa Kanya, yun yung eternal death, eternal separation. Diba? So anong pipiliin mo? Eternal na paghihirap or eternal na kapahingahan kasama ang Diyos? Yung pahinga na merong kabuluhan. Pahinga na hindi dahil pagod ka at bored ka, di ba? Kundi pahinga na may kabuluhan. Buhay na may kabuluhan. Ang pangako ng Diyos na pinapaalala ni Moses sa mga Israelites na ang sino mang sumusunod sa Diyos, hindi niya pababayaan. Makikita natin dito sa verse 16, di ba? If you obey the commandments of the Lord your God that I command you today by loving the Lord your God, by walking in His ways, and by keeping His commandments and His statutes and His rules, then you shall live and multiply. Diba? Ang pagsunod sa Diyos nagsisimula sa repentance, sa pagsisisi. Hindi nagpupunta lang tayo sa church or nakikibahagi lang tayo sa church para lang mawala yung guilty feeling na, kailangan ko mag-church ngayon kasi I need to feel good about myself, di ba? Hindi ba nakakapagod na nagpupunta ka lang sa church kada Sunday or kahit pa Wednesday or kahit na araw-araw po na nasa church ka?
para lang hindi masabing masama kang tao. Diba? Nakakapagod yun, yung pagpapanggap na yun. Ang tunay na pagsunod kay Kristo, nagdudulot ng buhay na meron pong meaning at meron pong purpose. So dagdag pa dito, ang buhay na ito walang hanggan dahil hindi ito natatapos sa kamatayan dito sa mundong ito. Nagsisimula ang isang makabuluhang buhay sa repentance sa ating mga kasalanan at pagsunod kay Jesus Christ. Well, totoo naman, hindi madali ang pagsunod kay Kristo. Maaari kang makaranas sa mga matinding pagsubok, ng mga paghihirap, kahit pa kamatayan. Pero aanhin mo ang buhay na lahat ng gusto mo, nakuha mo, pero hindi mo naman madadala yan lahat sa kabilang buhay. Diba? Meron kang may BMW ka, may Ferrari ka, may Lamborghini ka, ganyan. Marami kang kotse. Pero pag namatay ka, wala. Iwan mo lahat yan dito sa mundong ito. Ito yung sinasabi ni Jesus dito po sa Matthew 16:25. Sinabi niya, whoever would save his life will lose it. Ibig sabihin, yung gusto mong maranasan yung buhay, your best life now, di ba? Sa kagustuhan mo na makuha yung lahat yung mga bagay na tingin mo magpapasaya sa iyo, you actually lose your life. Kasi hindi mo nakukuha kung ano yung pinaka-importante, and that is for us to be reconciled to God. But whoever loses his life for my sake will find it. Whoever loses his life does not mean na magpakamatay na tayo. Hindi. To lose your life means na hindi tayo namumuhay hindi lang para sa ating pong pansariling kaligayahan. Diba? Kundi namumuhay tayo sa paraan para sa karangalan ni Kristo. And ang example po na naalala ko po dito is, I think nabanggit na namin po ito before, yung apat po na magkakaibigan, si Jim Elliot, si Nate Saint, and then may dalawa pa na nakalimutan ko yung pangalan nila. Pero mga missionaries po sila sa US until one summer nag-decide po sila na dadalhin po nila ang gospel sa isang tribo ng mga natives sa may Ecuador. Ang nangyari po, ito yung Huaroni tribe. And pinaghandaan po nila, tinry nilang aralin yung language ng tribo na ito, na yung tribong ito is hiwalay po sila sa mga tao. Medyo mailap po sila sa pero yun nga, meron silang kagustuhan na dalhin ang gospel po dito po sa lugar po nito. And yung first contact, yung first na pagkakataon na ma-meet po nila personally, ng face-to-face, ito pong tribo na ito, doon po sila namatay. On that beach, pinatay po sila ng tribong ito. Pero interestingly, yung pong mga asawa na itong mga namatay na missionaries and yung kanila pong mga anak, pinagpatuloy po nila yung gawain. Hindi po sila sinaktan ng mga lalaki. Kasi itong mga babae pong ito, tumutulong dun sa tribo nila, nagkaroon ng outbreak ng malaria, binigyan po nila ng kalimutan ko yung gamot para sa malaria. Basta yung tablets yun na mapapait eh. And incidentally, yung isa sa mga tao na lumapit sa kanila for help, ito yung taong nakapatay dito kay Jim Elliot. At tinulungan siya ng asawa niya. And dahil po doon, dahil sa sakripisyong yun, ay yung tribo pong ito eventually, nakakilala po sila lahat sa Panginoong Jesus. Diba? Yung motto ni Jim Elliot is, sinabi niya, that he is no fool who gives what he cannot keep. Diba? Ayun. Basta yun po yun, nakalimutan ko bigla yung buong nagbablackout yung aking memory. Memory gap. Ayan.
Pero um, hindi man kailangan na kayo po ay hindi po tayo kailangan na magpakamatay na na para lang maihayag si Kristo sa inyo pong mga kamag-anak, ganyan. Hindi po kailangan na dumating sa ganung punto, di ba? But to lose our life for the sake of Christ means na willing po tayo to do whatever we can para po sa ikakarangal po, para sa ikakakilala ni Kristo sa ating pong buhay. Mamuhay tayo sa paraan na hindi lang para sa ating pong pansariling kasiyahan, kundi para sa karangalan ni Kristo. Ang kapalit nito ay tunay na buhay